Yes, uwian na naman. Nako. Yan, dami nakapila sa tusok-tusok na yun mga street food dito. Speaking of street food, yan isa sa masarap na gawing merienda. Pero ngayon bago na ako sa mga street food na to kasi medyo na sila, tumaas na yung presyo. Unlike dati nung medyo bata ako, yung fishball, nakabili ka na ng 50 cents isa ng fishball. Ngayon yata parang piso na yata isa o 2 piso, kasi ngayon may nabibili ako isang set na for 15 pesos 50 na piraso, parang piso nga yata. Minsan nga hindi pa yata 15 pieces medyo mahal na rin. Tapos yung kikiam, dati yung kikiam na malaki na ganyan, piso lang yun hanggang sa naging 2. Tapos ngayon yung 250 ang liit-liit na. So nga lang talaga, masarap naman talaga ang street food. Kaya kahit pa paano hindi ka manghihinayang bumili. Bukod sa fishball at kikiam, meron din yung kwek-kwek. Nasa matindi dyan sa kwek-kwek yung matatiming ka na bagong hango lang. Pagkahango nung kwek-kwek, mainit-init pa. Tapos may isusubo, patay. Yun kaya naman iluwa. Nakanganga ka na yung higop, buga ka ng hangin sa bibig para lang magkaroon ng airflow yung loob ng bibig para mahanginan yung mainit na kwek-kwek na nasubo. Tapos yung calamares, tapos yung intestine ng chicken na deep fry. Ayos din yun. Kaso minsan nakakachamba ako ng nilasa, yung mapait, hindi na linis ng maayos. Nung college ako, yan yung madalas na pagka pauwi na dun sa sa May Teresa, dun sa may PUP, bago ko dun sa Sakayan, tamang tusok muna ng mga street food dun. Tapos ang madalas dyan, meron pa sila yung yung veggie balls. Ayun, tapos kasabay nun kung yung may fried tokwa rin. Maraming choices pero ang nagkakatalo talaga sa ganyan, kasi halos lahat naman yan iisa lang naman ang lasa. Lalo na yung mga nakapak na kikiam, fishball, squid ball, chicken balls, hotdog, iisa lang lasa niyan. Nagkakatalo lang talaga yan sa sa sausawan ni Manong. Yung sausawan ni Manong na minsan matamis, merong tamis anghang, merong maanghang, tapos meron din suka. Pero syempre wag na natin gagawin yung na isubo na natin yung pagkain yung stick, tapos isasawsaw iulitin yung sausaw dun sa lalagyan ni Manong na sausawan. Pero ngayon hindi na mangyayari kasi nagpo-provide na sila ng plastic cup. Si Boss Ivy, isa sa mga hilig niya yan sa street food na yan is yung yung siomai. Pero minsan nakakachamba rin naman ako ng yung siomai na puro wrapper. Yung karne niya sobrang konti, balot na balot talaga ng wrapper. Minsan nga tawag pa ng mga barkada ko doon, karton siomai, kasi mukhang karton yung siomai. Tapos kapag yung inuman, mabenta rin yung mga street food, instant din kasi mabibili yan tapos ganyan lang sila, mga naka-bike lang, benta-benta. Siyempre sabayan mo pa ng sagot gulaman. Kami nung high school kami, pagka bumili kami ng sagot gulaman, hindi namin pinapalagay ng gulaman, sago lang. Tapos yung sago hindi namin iinumin yan. Gagawin namin dun sa sago, ititira, tapos gagamitin, magsusumpitan kami ng ng sago. Minsan yung mga ibang nakatambay, hindi nila nararamdaman, sinusumpitan na sila ng sago sa buhok nila, sa uniform. Tapos yan yung mga ganyang balot. Alright, sarap nyan. Paano ka dyan?
Papa-hello Lord ka kapag nasobrahan yung pagkain mo ng balot. Pero masarap ang balot. Pero may mga iba na ayaw nilang kumain ng balot, siguro dahil hindi nila trip or nandidiri sila kapag nakikita nila yung kite, lalo na kapag malaki na yung kite, yung sisiw. Tapos yung mga fried na na street food, pinakamasarap na fried na street food para sa akin yung chicken skin at saka yung poben yata yung tawag nila doon. Part of chicken yan eh. Malasa kasi malinamnam. Pero syempre napag-usapan din yan, isa sa mga matinding masarap kayo na street food yung mga ihaw-ihaw, yung mga barbecue, isaw, tenga, Betamax, panalo yan. Tapos kapag masarap pa yung suka, may mga nabibilan pa ako ng barbecue. Ang style na ginagawa nila dun sa sa barbecue nila, inaadobo muna. Inaadobo tas bago nila itutuhog. Tapos at saka nila iihaw. Kaya malasa talaga. Ayos na ayos. Ang dami na natin nadadaanan ng mga nagbebenta ng street food. Tapos yung tinatawag nila na 3-2 dati, pero ngayon hindi na 3-2 na yata 4-5 na. Yung mga taba-taba tsaka litid na tsaka baga ng baka yata yun. Sobrang mamantika. Sa sobrang dami ko nakikita yung street food, punta muna tayo dun sa isang alam ko na may bilihan ng street food dito na pwede makatambay kahit papano. Aga-aga pa naman So kapag bubiyahe ka ng bus, magandang pampalipas oras na part din siya ng street food sa palagay ko yung mani tsaka yung kasoy. So medyo mahal kapag yung kasoy Tapos yung mga pares, mami, lugaw, yung mga nakakariton lang, ayos na ayos yun. Kaso nga lang minsan sa mga nakakariton yung lugaw parang hindi na lugaw para sopas na sobrang labnaw Madalas ko napapansin ang talaga ang paterno nung street food kapag kumakain ka, kung hindi yung gulaman, yung soft drinks. Sobrang lamig pa ng soft drinks. Yes talaga. Yun nga lang, may mga pagkakataon na nakakatakot kumain ng street food kasi pwede kang makakuha ng hepa dun lalo na kapag marumi yung pagkakagawa o pagkaka-prepare. Kaya ako pag sa street food, mas gusto ko talaga doon ako sa sa kilala ko, para at least alam ko kung paano nila ginawa, kung malinis yung pagkaka-prepare ng pagkain. Hindi naman sa maarte tayo, pero para safe lang. Pero ako basta pagka sinabing Filipino street food, una talagang pumapasok sa isip ko fishball kikiam mga tusok-tusok talaga mo talaga yan mga naka-stick na ganyan. Ganyan yung pupuntahan ko ngayon. Kasama rin sa, hindi ko alam kung street food din nakita natin yung tinatawag lang dirty ice cream, pero di naman dirty yung ice cream na yun. Tinawag lang na dirty ice cream ang ice cream ni Manong Sorbetero. Kayo, ano mga klaseng street food ba ang kinakain ninyo? Tsaka ano ba ang hinahanap yung street food kapag halimbawa nagkikrave kayo? Just comment down below para malaman natin yan. If matutuloy nga yung plano namin ni Boss Ivy na mag-Thailand, gusto ko rin i-try yung nila doon, street food nila. Bawat country kasi magkakaiba ang style ng street food pero para sa akin namumukod tangi yung sa Thailand kasi yung street food nila doon may mga halong exotic Well, dito sa Pilipinas ang na-try ko pa lang naman na medyo exotic siya kahit pa paano na street food is yung day old chick, yung kulay orange pa nga na sisiw. Sa probinsya ko na-try yun, pero dito sa Metro Manila meron na rin nag-offer nun. Tapos syempre our famous balot, mga try ko parang na exotic meal or exotic street food dito sa Pilipinas. Doon sa Thailand
patibayan ng sikmura talaga eh. Kasi hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Ano yan eh, sa Korean kapag ano, hindi yung mga tusok-tusok doon, hindi ko alam kung ano yung tawag doon eh. Ayan, so meron tayo, may mais pa nga oh. Lapit na tayo. So dito lang muna tayo, check tayo ng street food. Maraming pagpipilian ng street food dito pagka dito ka tumambay. Minsan pagka ano, dito ka papalipas ng oras kapag ka traffic pa. Isin lang natin yung ano, pagkakapark para hindi nakabalagbag. Ngayon nga medyo konti na eh. Dati marami pa sila nagtitinda dito eh. Pero dun tayo sa may fishball. Ayan yung isang stick ng kwek-kwek na ganyan. 1, 2, 3, 4, 5 5 na laman. Alam ko 30 o 35 pesos na eh. Tapos ito yung ano natin. Ano natin? Boss, magkano dito? 6.20. $6.20. Tapos ito yung sauce. So ito yung ano, kinuha ko lang pampalipas oras lang din para makatawid lang sa ano. $6.20. Dati nung ano ko dito, ano lang to eh, anong to, $7.20. Nagmamahal na. Grabe lakas ng hangin. So ayan, dito na lang muna ako. Ang kinuha ko lang itong chicken balls. Ayan, chicken balls oh. Tapos yung kikiam na. Kaya sabi ko kanina, ang talagang nagpapapanalo lang dito talaga yung lasa ng sauce. Kaya ito, yung sauce ni Manong dito, masarap. Tapos medyo cost cutting na rin sila. Kasi dati hindi papel lang ito binibigay. Ang binibigay nila, tawag dito, plastic cup. Bata ako, itong chicken balls na to, piso lang to. Tapos itong size ng kwek-kwek na ganyan, kwek-kwek ng kikiam na ganyan, piso lang din dati. Tapon ko muna sa basurahan to para dyan kakalat. Yan, bumili pa ako ng ano, ng mani. So worth 10 pesos lang. Ito karami 10 pesos ng mani. Tapos pahinga lang. Maya biyahe na rin uli ako. Yes, tanong din ako dito kung magkano yung mga ano nila. Puro halos lahat naglalaro sila sa kundi 3.20, 4.20, 5.20. Ano talaga, nasa 20 na ang pinakamababa pagkakain ka ng street food ngayon yata. Hindi na rin ganun kamura ang street food, medyo pricey na rin siya. Pero ayan, masarap din talaga kumain ng street food. Pero hinihina lang din sa pagkain ng street food kasi alam natin hindi naman ganun ka healthy. Tsaka kailangan aware tayo kung paano pinrepare yung kakainin natin street food para makasigurado tayo na malinis. So siguro hanggang dito na lang. Kwento nyo lang din, sabihin sa comment section kung ano ba yung mga street food na gusto niyo at saka kung ano yung street food na meron dyan sa inyo. Peace, signing out. Ciao!